Isang mapayapang oras ang aking bati sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos na meron tayong isang magandang panahon para patuloy na matunghayan ang pag-ibig ng Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay mag-aaral, tunghayan, tingnan ang naging karanasan ng kanyang mga anak noong mga panahong nagdaan. Dahil ang mga panahong nagdaan na yon ay mararanasan din ng bayan ng Diyos sa hinaharap. Kaya nga, pag-aralan po natin ang kasaysayan ng tatlong kaibigan ni Daniel. Sino nga ba itong tatlong ito? Kaya nga gusto kong sariwain natin kung saan nanggaling ang mga anak ng Diyos na ito. Sila po ay taga Jerusalem, ang kapital ng Huda, at ang bayang ito ay kinubkob ng Babylonia. Dahil sa kanilang pagkakubkob, ang Babylonia ay pumili ng mga lalaki na pwede nilang dalhin doon sa kanilang kaharian upang gawing mga alipin at maglingkod sa mga taga-Babylonia. Kaya nga, ang pagkabihag ay nangyari dahil sa kawalan ng kalakasan ng Huda na lumaban sa Babylonia. Kaya natalo ang Huda, nabihag ang magkakaibigan. Isa dito ay si Daniel at ang kanyang mga tatlong kaibigan na si Hananiah, Azariah at saka si Misael. So pagdating nila doon sa Babylonia, sila ay palitan ng pangalan. Dahil ang gusto ng hari na malimutan nila ang kanilang naging kasaysayan doon sa kanilang bayan, doon sa Jerusalem. Ang turo mula sa kanilang tahanan ay malimutan nila. Kaya minabuti ng hari na maging ang pangalan ng mga ito ay mapalitan. Kaya nga, ang ibinigay na pangalan dito sa tatlong magkakaibigan na alam po natin ay ang si Shadrach, Meshach at Abednego. Di ko alam kung anong kadahilanan bakit yun ang mga pangalang ibinigay. Pero ayon sa pagsasaliksik, ang mga pangalang ito ay pangalan ng mga Diyos-Diyusan doon sa Babylonia. So, nangyari na sa panahong iyon, habang sila ay tinitingnan kung ano ang magiging kalalabasan ng kanilang gagawin, ang hari ay inutos niya sa kanyang lingkod na kinakailangang para malakas ang mga lalaking ito, sila ay pakainin ng pagkain ng hari at painumin kung ano ang dapat inumin ng hari. Nga lang ay dahil alam naman po natin na ang mga Hudyo, ang mga Israelitas, ay meron silang batas ng kalusugan na sinusunod. At alam na alam nila na doon sa Babylonia ay ang kanilang kakainin ay naiaalay ito sa mga Diyos-Diyusan. Ang inumin ng hari ay yung nakakalasing. Sa kanilang lugar, dahil sa turo doon sa kanilang tahanan, ay hindi pwedeng kainin, inumin ang mga bagay na naiukol o naialay sa mga Diyos-Diyusan. So, sila ay hindi pumayag sa kagustuhan na sila ay kumain at uminom ng mga pagkain ng hari. So, anong nangyari? Sila ay nag-request. Ano ang kanilang ni-request? Maging si Daniel. Sabi nga ng Biblia, ay kanilang pinanukala
na hindi nila dudungisan ang kanilang mga sarili sa pagkain at inumin ng hari. So sila ay nag-request ng 10 days. Subukan lang kami within 10 days. At pagkatapos ng 10 araw, tingnan mo kami. And after 10 days, ano po ang nangyari? Nasumpungang sila ay naging malusog at naging matalino. So ipinagpatuloy ang pagbibigay ng ganung pagkain sa magkakaibigang ito. At sa panahong itinakda na kinakailangang humarap sila sa hari, ay nasumpungan na ang mga magkakaibigang ito kasama si Daniel ay nasumpungang 10 times wiser than all the wise men of Babylon. So yun ang nangyari. Kaya ang isang panahon, dumating na ang hari ay nagkaroon ng panaginip. Naginip siya ng isang panaginip na hindi niya maintindihan at hindi niya maisip kung ano yung panaginip. Kaya tinawag ng hari ang mga wise men doon sa Babylon at ang sabi ay, sabihin ninyo sa akin ang nakalimutan kong panaginip. Hindi ko alam kung sa atin dito ay may pwedeng sumagot doon ng tama. Pero anong nangyari? Sabi ng mga marurunong na tao doon, ang sabi nila, mahal na hari, kailanman wala pang tao na pwede niyang sabihin kung ano po ang panaginip na nakalimutan. So ang hari ay ganun na lamang ang kanyang pagkagalit at sinabi na ang lahat ng mga wise men doon sa Babylon kinakailangang mamatay lahat. Pati si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Nga lang, nakiusap si Daniel, bakit ang utos ng hari ay so hasty? Pwede bang bigyan nyo kami ng panahon? So, sa makatwid, ang nangyari ay nabigyan sila ng panahon. Ang Diyos naman sa langit ay ibinigay ang hinihiling ng hari kay Daniel dahil sila ay sumangguni sa Diyos. So, in short, na ipaliwanag ni Daniel ang panaginip ng hari na nakalimutan niya, maging ang lahat ng mga kahulugan nito. So, ang ginawa ng hari, kasi ayaw niya na ang kanyang kaharian ay lilipas, ang sabi niya, kinakailangang magpagawa ako ng larawang kagaya din noon para ang aking kaharian ay hindi lilipas. Ito ay udyok ng mga wise men. Kaya, yun ang kanyang ginawa. Nga lang ay binago yung kanyang panaginip. Na imbes na gold ang ulo, silver ang dibdib, at kung ano paman hanggang sa paa, ang ginawa ng hari ay pure gold. Ang sabi niya, para hindi lilipas ang aking kaharian. So sa makatwid, nayari na ang larawan na gusto ni Haring Nabucodonosor. At dumating ang panahon na kinakailangang bigyang parangal ang ginawa ni Nabucodonosor. Ibig sabihin, yung larawang iyon kinakailangang sambahin. So nagpatawag siya isang araw na lahat ng mga tao ay pupunta doon sa plain of Dura para sambahin ang larawang itinayo ni Nabucodonosor. Kaya lang, ang sabi, pagka marinig ninyo ang lahat ng uri ng musika, lahat magpatira pa. Lahat magpatira pa. Alam niyo naman, tatlong Hebro, doon sa kanilang tahanan, ay nalaman na nila kung ano ang batas ng Diyos, na hindi pwedeng sumamba sa Diyos-Diyusan. So, habang naririnig na nila yung mga tugtog, lahat nagpatira pa, pero mayroong tatlong hindi.
At alam nyo, merong tinatawag natin kasing sip-sip eh. Makita nila na merong nakatayo at lumapit sila sa hari. At ang sabi nila sa hari, mahal na hari, merong tatlong ayaw sumunod sa iyong ipinag-uutos. Sila pa man din ang binigyan mo ng kapamahalaan sa probinsya ng Babylonia. Ngayon ayaw kanilang sundin. So anong ginawa ng hari? Sino? Tawagin nyo dito. Tinawag yung tatlo. Si Shadrach, Meshach at Abednego. At sa kabutiang palad, sabi ng hari, okay, I'll give you another chance. Another chance. So maigi naman. May second chance lagi. At ang sabi ng hari, totoo ba, Shadrach, Meshach, Abednego, na ayaw niyong sumunod sa aking sinabi na magpatira pa kayo? Ngayon, sasabihin ko sa inyo na kung hindi kayo susunod sa aking inuutos, ay itinuro yung nagliliyab na horno. Doon ang inyong bagsak. Ang tatlong magkakaibigang ito. Ayon sa Daniel 3:16 at hanggang 18, ganito po ang mababasa, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin po natin. Kasi makikita po natin dito na kahit anong pananakot, hindi natinag ang tatlong magkakaibigan. Ito po ang sinabi ng tala. Dito sa Daniel Kapitulo 3:16 hanggang 18. Basahin ko. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin, makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit, kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na inyong ipinatayo. Pagkarinig ng hari ng mga tinuran ng mga lalaking ito ng Diyos, nag-alab ang kanyang galit. Kaya, ang kanyang utos ay kinakailangang painitin ang horno ng 7 beses. At dahil nga sa kanyang galit, tinawag ang mga matipunong mga sundalo at sinabi niya, talian ninyo ang mga ito at ihagis sa nagniningas na horno. So anong ginawa? Ayon sa tala, dito sa Biblia, tinalian nga itong tatlong ito at dinala doon sa nagniningas, nagliliyab na horno. At inihagis ang tatlong ito. Ang sabi ng Biblia, yung mga nagdala sa mga lalaking ito, doon sa nagliliyab na horno, sila ang namatay. At ang tatlo, wala man lang kahit konting amoy ng sunog mula sa kanilang mga damit, sa kanilang buhok, o ano paman. Walang nangyari na masama sa kanila. Ang nasunog lamang ay yung mga tali na inilagay sa kanilang mga kamay. At namangha si Nabucodonosor. At anong sabi niya? Hindi ba tatatlo yung lalaking ating inihagis? Bakit ang nakikita ko? Sabi niya, 4 naman. At ang isa ay kagaya ng anak ng Diyos. Hindi ko alam kung paano nakilala ni Nabucodonosor ang anak ng Diyos. Pero ang Biblia ang sabi niya, merong kasama ang tatlo na katulad ng anak ng Diyos. Nakakapagtaka, mga kapatid at mga kaibigan, na kapag tayo ay lumakad ayon sa panuntunan ng Diyos, yung mga taong hindi nakakakilala sa ating Diyos na pinaglilingkuran ay makikilala din nila. Kagaya ni Haring Nabucodonosor. Kaya nga ang sabi ko kanina, mag-ingat po tayo sa ating kapanahunan kasi maraming sip-sip. Ano po yung sip-sip? SIP is IP. Socially insecure person seeking instant position. Naku, mag-ingat po tayo.
Kahit gaano kaganda ang ginagawa mo, kapag ka ikay nagkamali, meron at merong tumitingin sa iyo at isusumbong ka para ikaw ay mapaalis sa pwesto mo at sila naman ang papalit. Pero kapag ka ang Diyos ang kasama natin, mga kaibigan at mga kapatid ko, walang mangyayaring masama sa atin. Ang sabi nga ng Isaiah 43, Kapitulo 2, ganito po ang sinasabi. Basahin po natin. 43, versikulo 2. Sabi niya, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog ay hindi kanila aapawan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Ito po ang naging karanasan ng mga anak ng Diyos. Na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Kahit gusto silang puksain, dahil ang Diyos ang kasama nila, hindi sila naano. Dahil ito ay pangako ng Diyos. Nalin po, na kahit na sila ay lalakad sa apoy, hindi masusunog. At kahit ang mga anak ng Diyos ay tutupukin ng apoy, sa akala ng tao, hindi yun matutupok. Bakit po? Dahil Diyos ang kasama nila. Kaya kung Diyos ang kasama natin, hindi po tayo dapat matakot. Bakit po? Kasi ang Diyos ang magiging protector po natin. Siya ang magbibigay ng dapat nating proteksyon. Kaya nga ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 10. Gusto kong dalhin din po sa inyo ito kasi ito ay mahalaga. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak, nang gayon na lamang. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. So sa panahon na tayo po ay daraan sa mga pagsubok, kinakailangan tayo ay magtiwala sa Diyos. Ang apoy na ating pinag-aaralan ngayon mga kapatid, ay ang mga pagsubok sa buhay na siyang darating sa atin. Na kahit napakaraming mga pagsubok na darating sa atin, kung ang Diyos ang kasama natin, tayo po ay magtatagumpay. Kagaya ng 3 magkakaibigang ito. Na kahit ano po ang gawin ng tao, hindi matitinag ang kanilang pananampalataya. Sa panahon na ating ginagalawan, sa panahon na hinaharap, darating po ang mga pagsubok. Pagsubok na kung hindi tayo nakasandal sa ating Panginoon, hindi tayo magtatagumpay. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid ko, marapat lamang ang bawat isa sa atin ay magtiwala sa Diyos, kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, na kahit pa kamatayan ang kanilang patutunguhan sa kanilang pagtanggi sa gusto ng hari, ay mas mamarapatin pa nila yon kaysa yung sila ay hindi susunod sa Diyos. Mas mararapatin pa nila na mamatay kaysa yung talikdan po nila ang Diyos na nagbigay sa kanila ng lahat. Mas mamarapatin pa nila natanggapin ang parusa dahil nakikita nila ang pangako ng Diyos. Kaya nga, ano po ang dapat nating maintindihan na mga leksyon sa mga lalaking ito? Kinakailangan makita po natin ang mga bagay
na dapat nating gawin kung darating sa atin ang mga pagsubok. Ang number 1 na lesson na aking napulot dito. Merong 5 dito. Iwan ko kung gaano karami ang inyong napulot na leksyon, pero una sa lahat, mga kapatid ko, no amount of threats could turn the allegiance of the faithful to the ruler of the universe. Kahit na anong mga pagsubok, pananakot na darating sa mga tapat, ay hindi matitinag ang kanilang pagsunod sa namumuno sa buong sanlibutan ng ating Diyos. Pangalawa na aking naintindihan at napulot na aral dito. God's servants, though innocent of wrongdoing, will be given over to suffer humiliation and abuse at the hands of the enemy. Ano daw po? Ang mga anak ng Diyos, gaano man kainosente ito, darating ang panahon na ikaw ay dadalhin sa alin? Pagkaabuso at ipapahiya ng mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo na aking naintindihan na leksyon dito, that the wrath of men will be aroused to those who obey God's commandments, especially to those who are hallowing the Sabbath. And eventually, a universal decree will denounce this as deserving of death. Yung galit ng tao ay babangon sa huling panahon sa mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos, lalong-lalo na ang pag-iingat ng araw ng Sabbath. So, dumipindit po tayo sa Diyos. Pang-apat po na aking napulot sa aral na ito, God's abiding presence will comfort and sustains. Na kahit na napakalaking mga problema ang nasa ating hinaharap, alalahanin po natin mga kapatid na ang presensya ng Diyos ay laging nariyan. Kanya tayong gagabayan, ibibigay ang ating mga pangangailangan. So ano pang dapat mong ikatakot? Ano ang dapat kong ikatakot kung ang Diyos ang siya mong sandigan? At panglima, God will lift up those who will trust and obey Him. Ang Diyos ay kanyang itataas ang mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Kaya nga sabi ng ating awit, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Yun lamang po ang dapat natin gawin. Magtiwala at sumunod. Bahala na ang Panginoon sa atin. Yun po ang ginawa ng mga anak ng Diyos na si Shadrach, si Meshach at Abednego. Sila ay nagtiwala na kahit sabi nila dun sa hari, kahit kami ay patayin, hindi kami susunod sa iyong ipinag-uutos. So, anong ginawa ng hari? Yun na nga, dinala sila sa horno. Pero hindi nagtagumpay ang kanyang panukala dahil Diyos ang naging kasama nila. At sa pangyayaring yun, namangha ang lahat. Imbis na sa larawan na ipinatayo ni Nabucodonosor, ang naging sintro tuloy ng usapan ay yung tatlo na mayroong Diyos na nagligtas sa kanila. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay tatayo sa prinsipyo ng pananampalataya, yung mga tao na nagmamasid sa atin ay kanilang ikukwento ang naging karanasan ng isang mananampalataya, kagaya ng tatlong ito. Yung mga inimbitahan mula sa iba't ibang probensya ng Babylonia, dahil sa nakita nila, dala nila ang katotohanan na meron palang Diyos na nag-iingat sa mga nagtatapat sa Kanya. So ang una natin gawin, trust and obey. Yun lamang po, at bahala na ang Diyos sa atin, kagaya ni Shadrach, Meshach
at Abednego. Magandang panahon uli sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa napakaikling panahon na aming tiningnan ang buhay ng inyong mga tapat na anak na sina Shadrach, Meshach at Abednego. Matindi po ang kanilang pinagdaanan, pero hindi nyo sila pinabayaan. Sana'y tulungan din kami, dakilang Diyos, na kung daran din kami sa mga pagsubok na mahirap naming mapanagumpayan, mangyari nawa ng inyong gabay ang siyang ipagkaloob sa amin upang kagaya nila, kami rin ay magtatagumpay. Salamat po na sa magitan ng inyong biyaya, ang aming mga hiniling na ito ay inyong ipagkakaloob ang kasagutan, dahil ang lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. If ever I love thee, my Jesus, this now. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you and lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me, all is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me, all is yours completely. I'll serve you only with all my heart.